Hi guys! Nandito tayo ngayon sa school ni Salm. And ito yung Christmas party nila, ang year-end party nila. Meron silang presentation, sasayaw sila. And nandito lang kami ni Butch today na G-Shilax, nakaupo from afar kasi sobrang init ng panahon. Ayan, tirik ang araw habang nagki-Christmas party ang mga bagets. So, ayan na nga. Sina Sam, nandun sila sa room kasi piniprepare pa sila for the presentation. Tapos si Lucas naman, kasama nyo yung mga friends niya. Andun sila sa basketball court kasi pinuntahan siya. And naglalaro sila ng basketball ngayon. So, ayan. Buti na lang nag-white ako kasi sobrang init. Ayan. So, eto na yung crowd. Medyo madami ng tao pero not as much. Hindi pa rin ganon sobrang crowded ng place. Yung iba, hindi ko alam kung paano nila natitiis umupo dyan sa may damuhan kasi ang init. Ayan. So, per community, meron silang, for example, Filipino community, Chinese community, Vietnamese community, Maori community, iba-ibang community guys. So, pinagsasama-sama sila para sa presentation. So, ayan si Chami, nandun siya sa likuran. Yung mga maliliit na bagets, nandun sila sa likuran. And yung mga senior students nasa harapan. Ayan, indak na indak si Chami at enjoy na enjoy sa kanyang sayaw. Ayan. So, ito na yung awarding ng Student Council and si Lucas was awarded as the Student Ambassador. Hindi ako naka-attend dito guys, so si daddy lang niya ang umattend kasi nasa work ako nito. And yes, yan, super congrats. Ito naman yung on the way dun sa beach park na pinuntahan namin for our Christmas party. So, ayan, ang ganda ng view. Kung makikita nyo guys, sobrang ganda ng paligid. Ayan, sarap mag-road trip. Hindi lang sana mainit. Siguro ang sarap mag-drive. Pero as you can see, ayan, tirik ang araw. Pero ang ganda ng view guys. Sobrang ano siya, sobrang calming yung nature. I-practice tayo niya no. So, andito kami sa music shop, music store para bumili ng amplifier para sa guitar ni husband kasi nga para makatugtog ng maayos sa church service namin. So, ayan, tingin-tingin kung ano yung gusto niyang amplifier. And then, eto na yung bonding namin with Magtibay family. Nag-meet kami sa park. Yan, bigla ang lakad lang. Today is December 15, Sunday. Ano oras na ba? 4 o'clock. I think it's 4 o'clock. And as you can see, sobrang init ng panahon. Summer na dito sa New Zealand. So, nakakatuwa kasi kung sa Pinas, sa US, sa Canada at sa iba pang panig ng mundo, kapag ganitong panahon na papasko, usually malamig, nag-snow, diba? Like sa Japan, ganun din yata. Pero dito sa New Zealand, kakaiba. Pagka papasko na, malapit ng Pasko, ayan, summer na. Kaya dito ay lagi kang, ayan, lagi ka dapat na manipis ang damit. Although ngayon, as you can see, naka-black ako kasi galing kami sa isang lakad kanina ni Butch. So, ayan, naka-black ako. Pero manipis lang naman itong suot ko. Okay. So, ang dami kong ikukwento sa inyo, ichishika sa inyo na I think hindi ko na na-vlog
So, naglagay na lang akong few snippets of those events or those mga lakad na hindi ko na-vlog. So, ang daming naganap recently. First of all, ililink ko siya dito. Si Lucas, our son, he has been nominated and awarded as ambassador of his school for the next school year, which is year 2025. So, nakakatuwa kasi super overwhelming, I guess. Parang ako yung nanalo, no? Anyways, initially, na-vlog ko na dito na nominated siya for parang student council. So, 15 sila na nominated. Sa classroom nila, siya yung nominated. So, per classroom, I think merong representative na isa nominated for student council. Tapos 15 sila and out of 15, 4 lang yung nanalo for student council. So, 2 babae, 2 lalaki. And then, a week before na i-announce yung student council na final na nanalo, alam na namin na hindi siya nakuha doon sa student council and hindi talaga kami nag-expect. In fact, si Lucas mismo ayaw talaga niya kasi as much as possible, he just wanted to enjoy being a student, yung palaro-laro, walang additional na responsibilidad, di ba? So, and naiintindihan naman namin siya, ayaw namin siyang i-push. Pero for the sake of experience lang, maranasan niya yung magbibigay ng speech, which doesn't come, that opportunity doesn't come every now and then, di ba? Especially para sa atin na kadarating lang halos dito, like we've been here for only a year. And it's a great blessing, a great privilege na mabigyan siya ng ganoong klaseng opportunity to be able to give speech and be nominated as one of the student council. So sabi namin sa kanya, it doesn't mean na kung pumayag siya to give a speech, ibig sabihin mananalo na siya. I mean, there are other competitive students na talagang gusto nilang maging leaders. And si Lucas talagang ayaw talaga niya. And sabi namin, just for the sake of experiencing giving a speech, kinonvince namin siya. So pumayag naman siya. So, and then, nung in-announce na nila na yung 4 out of those 15, may nakuha na finalize na 4 na student council. So, alam na namin, hindi siya kasama. And then, on the day of kumbaga, announcement, officially sa school, meron kaming na-receive na invitation a week before nung program. So, nakalagay doon, si Lucas meron siyang special award. Pero hindi, kumbaga hindi disclose. Hindi siya disclose neither sa student or sa amin kung ano yung award na yon. So, pagdating doon, inawardan yung student council, nandun yung mga ibang parents, and all of a sudden, na-awardan siya as ambassador of the school. So, medyo nagulat kami. Tapos, as in siya lang. Walang ibang ambassador. Siya lang talaga. And then, inupo siya katabi ng 4 na student council. So, yun. Nakaka-proud and at the same time, surprise yung reaction niya. Pero hindi naman siya nalungkot kasi I think masaya naman siya sa result. Kasi para sa kanya, hindi kasing bigat ng student council yung role niya. So, ambassador is parang school and student representative. Yung ganun ba. So, may role din siya. Parang student council pero not as much as yung ganong kalaking obligasyon ng student council. So, yun. Ano pa bang balita? So, okay. Tapos na yun, and then nagkaroon kami, which is why na-busy ako kasi nagkaroon kami ng mga several practices kasi meron kaming Christmas carols na ipinractice na may halong sayaw, na may halong kantahan. Yun yung sa Catholic Church community namin dito sa New Zealand, sa Couples for Christ. So,
nag-Christmas party kami, and prior to that, meron kami syempre presentation na Christmas carols na ipin-practice namin. So, medyo busy. And then, aside from that, ano pa bang nangyari? Nagkaroon din ng year-end celebration sa school ng anak naming babae, which is Sam. And we were invited na magpunta sa school nila, and for a couple of days, for several weeks, nagpa-practice sila para dun sa presentation nila. So, nagsayaw sila sa school. Ililink ko dito yung kahit maiksing video lang nila dun sa sayaw nila sa school. So, we were there, and grabe, ang init sa school. Yung nakabilad kami sa araw, buti na lang merong mga, ang kagandahan dito, maraming puno, malalaking puno. So, kahit mainit, meron kang, tawag dito, meron kang roof. May parang semi-roof ba? Kahit pa paano, kahit mainit ang sikat ng araw. So yun, na-enjoy naman namin siya, and nakakatawa kasi nanalo siya ng hamper. So, excited pa naman kami i-open kung anong laman ng hamper. Tapos pagdating dito sa bahay, puro mga baking items na yung laman pala ng hamper. So, wala rin, hindi rin siya nakain ng mga bata. Ayun. So, sobrang enjoy. Ano pa ba? Okay. Oh, apart from that, ang isa pang ganap was okay. Oh, binigyan ako ng farewell party sa office namin. So, I don't think I will be able to disclose kung saan ako galing na public sector. And by the way, I will still be working until this coming Friday kasi 1 week pa ako sa role ko. And kasi may pinirmahan ako, and actually lahat naman kami mga employees, we are not allowed to post any videos or photos or any logos or any name of the organization sa social media. Hindi kami allowed. So, baka mademanda kami. So, yun, pinangangalagaan ko lang naman yung commitment na yun. And so, pasensya na hindi ko talaga siya pwedeng i-disclose, but it's been a privilege to be able to work sa public sector ng New Zealand, at least for more than a year. And then, so ganito na nga guys, nung last week, we have received the news finally na mag-start na ng consultation dun sa business unit namin, and nakita na namin yung mga roles na madi-disestablish. So, ang plano dun sa consultation documents is yung kung isa ka dun sa roles na madi-disestablish, it's either mawawalan ka totally ng work, or kung meron kang role na similar dun sa bagong structure, i-offer ka nila ng ganong role para hindi ka mawalan totally ng job. So, parang ita-transfer ka ganun. Tapos magkakaroon ng bagong structure. It's either dun ka malipat or mag-apply ka sa ibang department. And then, as you know, na i-vlog ko na rin na may bagong work na ako. Although hindi pa ako nakakapag-start sa kanila kasi after holidays, by January pa ako mag-start officially sa kanila ng first day ko. So, it was heartbreaking kasi nung last week na natanggap namin yung news, parang I think doon lang nag-sink in na, ito pala yun. Ito pala yung mangyayari. And even though, alam mo yung feeling na may malilipatan naman akong work, may bagong work ako. Ang dami yung nagsasabi sa mga ka-office mates namin, buti ka pa, sabi sa akin, may lilipatan ka ng work, buti ka pa, may pupuntahan ka, buti ka pa, may backup plan ka, sabi sa akin. So,
sabi ko sa kanila, just because I have a new job to turn to doesn't make the pain less or doesn't make the burden go away. Kasi syempre, sabi ko nga, even if hindi ko kilala yung mga tao on a personal level, I feel the sympathy, I feel the empathy, yung parang I feel that burden kahit hindi ako yung mismong dumadaan sa ganung stage. And you know, God is really good kasi alam niyo ba guys, nung Thursday yun na-announce and then Friday, I even received a letter, okay, na offer ako to stay and be transferred into another role na similar dun sa role ko. And I think it's just too late for me na, diba, nakunin pa yun. And besides, meron na akong commitment na bago, may bagong tinanggap na ako ng trabaho. And okay na sa akin na na-experience ko yung mag-work sa public sector kahit papaano, naranasan ko. And I don't know if I will ever be able to like it again, to work sa public sector kasi it's a different thing pala. Akala ko kapag nasa public sector ka, it's as if forever na yung work mo as long as gusto mong magstay. Kasi di ba sa Pinas, ganun yung culture. Kapag nasa government ka, parang forever na yung work mo doon, di ba? Unless of course may gawin ka na, di ba, na violation. Pero dito paliktad, it's the other way around. Unstable yung work mo kapag nasa public sector ka. In all sectors dito sa New Zealand, in all public sectors, ganun dito. Mas stable yung work mo kapag nasa private sector ka dito sa New Zealand. And ayan, naging masaya naman ako and I met a lot of beautiful people sa work ko. In fact, nagulat ako kasi two things has happened. One, I have received another recognition, like a surprise recognition. It's not because na dahil paalis na ako. It's not related to that. But I have received another award, another recognition that totally touched me na, alam mo yun, alam ko naman, I know how hardworking I am, pero alam ko rin sa sarili ko na marami din sa amin ang hardworking and they also deserve that type of recognition. Pero nagulat ako kasi binigyan ulit ako ng recognition. It's so touching na na halos hindi ako makapaniwala na yung wow. I mean, mas lalo siyang mahirap na tanggapin na wow, paalis pa naman ako. Yung ganun ba na ganito pala yung impact na nagawa ko kahit sandali lang ako dito sa organization na to. Parang yung impact na create ko pala, hindi ko alam na ganun. Hindi ko alam na ganun yung tingin nila sa akin. And so apart from that recognition, gumawa sila ng farewell party para sa akin. So, ang dami namin. To be honest, marami doon, hindi ko sila kilala yung umattend. So, lumabas kami for lunch and then binigyan ako nila ng chocolates and bouquet of flowers and nagbigay sila ng messages sa akin sa envelope, nilagay nila doon, and at the same time, ang dami ulit nag-email sa akin, tumawag, nag-chat and thanking me for everything. It's really heartbreaking na alam mo yun yung bittersweet na habang tumatanggap ka ng mga ganong klaseng compliments, nag-thank you sa'yo yung mga tao. At the same time, you see people go through something like that na alam mong yung mga taong iiwanan mo, mawawalan sila ng kabuhayan. And it was not easy to alam mo yun, to digest yung mixed emotions kasi hindi ko alam yung mararamdaman ko
dapat ba akong maging masaya or malungkot? Kasi hindi ko alam, affected ako. Maski hindi ako yung mawawala ng trabaho, affected ako for them. Kasi even though hindi ko sila kilala on a personal level, yung mga taong nakita ko na nag-go through ng ganon, naka-receive ng ganong announcement, it's a human emotion, it's a human instinct, I guess, na maramdaman mo yung ganong klaseng empathy para sa ibang tao. Kasi ako ganon yung naramdaman ko. And sabi ko nga dun sa manager ko nung Thursday, kasi I was there on Thursday kasi nga gumawa sila ng program for my farewell party, and at the same time 6 o'clock meron event dun sa new company namin, dun sa new work ko. In-invite kasi nila ako dun sa year-end party nila, and it was at 6 o'clock in the evening. So I decided na pumasok na lang kasi dalawa yung event on that day. So ayun, sabi ko sa manager ko, sana pala hindi na lang ako pumasok kasi ang bigat talaga sa loob ko. Kasi alam mo yun yung normal naman, di ba, na on some instances na kapag ang isang kumpanya nagtatanggal ng mga empleyado, it's either may ginawa, may violation yung empleyado, or for example, nalulugi yung kumpanya, ganyan. Pero it's not as big na kagaya nung nakita ko, na na-witness ko, kasi talagang ang dami namin, mahigit 1,000 kami sa business unit namin. Kasi by stage ang ginawa nila, and yung ibang mga business units tapos na sila, and it's the turn of our business unit this month. And sa totoo lang nakakaiyak siya. And yun, nung Friday, ang nagkaroon na ng mga meetings, dinivide kami into groups. Yung mga una are kinausap ang mga leaders, yung mga direct reports ng leadership team, and then yung mga tao na kagaya ko na yung mga staff na kagaya ko na madi-disestablish yung role pero ma-offer ng ibang position on a different division, on a new structure. And then yung pangatlo, yun yung mga mawawalan talaga ng work, yung pangatlong grupo. And then yung pang-apat, yun yung meeting namin sa buong team. And then nag-announce na pwede daw kaming mag-undertime hanggang alauna, pwede nang mag-undertime. And kasi nga para ma-absorb ng mga empleyado, and naiintindihan naman daw kasi yun nga, syempre para ma-digest nila yung nangyayari, kasi syempre na-shock pa rin sila kahit alam na namin na mangyayari to on previous months. Iba pa rin kapag andun na yung mismong sitwasyon. It's so heartbreaking na ma-witness yung ganong klaseng pangyayari. And naka-work from home naman ako nung Friday, although syempre still ang daming tumatawag sa akin, ang daming nag-i-email. Sa totoo lang nakakaawa talaga sila, and wala naman akong pwedeng gawin. All I can give is words of wisdom, words of affirmations, comfort sila through my words, diba? Wala naman din akong maitutulong sa kanila. So, ayun nga. Nung Thursday naman, nung Friday yun, hindi ako makapag-undertime. Although sinabihan kami ganun kasi marami akong meetings din recently, kahit na lang, last few days ko na lang sa organization, marami pa rin akong meetings na natitira at kailangang tapusin until my last week, which is until this week nga, this coming week. So, ayun lang. Ang last update ko, guys, was nung Thursday night, na-meet ko unofficially yung mga bagong ka-office mates ko sa new company, and medyo ilang ako kasi syempre makikipag-socialize ka, 'di ba, sa mga parang strangers pa rin sa'yo, 'di ba? Kasi
Only 3 of them I met. Two of them I met on face-to-face, yung dalawa on virtual, and then the rest of them hindi ko kilala. And it's not a big group. Andun kami siguro mga around 10 lang siguro kami doon sa table. And actually it's a bar. So nakatayo lang kami doon, pero hindi ako uminom ng alcoholic beverages kasi nga nagstay lang ako for 30 minutes kasi yun na lang ang kaya kong i-excuse sa kanila na kailangan kong magmadali kasi nga sabi ko may tatapusin pa akong trabaho pag uwi. So sabi nga nila, ano ba, Thursday na, bakit ka pa kailangan mag-work pag uwi mo? Hindi ba pwedeng bukas na lang? Sabi ko, kailangan kasi kinabukasan to. So, I had to make that excuse kasi nga, syempre nahihiya pa ako sa kanila. Hindi ko sila kilala. So, nahihiya pa ako sa kanila. Hindi ko alam kung paano pa makihalubilo sa kanila. So, ayun, it's a good thing na na-meet ko na sila at least. And kahit pa paano, icebreaker yun, di ba? Bago yung formal na start ng work ko by January. So, ayun, ang daming ganap and ano pa ba? Yun. Babalik tayo dun sa topic about dun sa reset, dun sa disestablishment ng mga roles. Nung Thursday na nagkaroon ng announcement about that, tinawagan ako ng manager ko kasi she just wanted to make sure na na-receive ko yung invitation kasi merong technical difficulty nung nasend yung mga calendar invitations. And she just wanted to make sure kung na-receive ko ba. Sabi ko, oo. And then, since kausap ko na rin naman siya, sabi ko sa kanya, I'm really sorry for what's happening. I know that it's out of our control, but I still feel the burden. I still feel how heartbreaking it is. And sabi nga niya, Medi, sabi niya, don't mind what's happening. You don't have to worry about us. Just enjoy the rest of your few days working here and don't think about us. Sabi niya ganun. Sabi ko, hindi naman ganun. Kumbaga, hindi naman pwedeng i-switch off mo yung emotions mo, di ba? And as I said, hindi naman kung may lilipatan ako doesn't make me less of feeling emotions, di ba? I mean, it's human empathy na nararamdaman ko. And sabi nga niya, Medi, sabi niya, I'm really thankful sa'yo kasi sabi niya, madalang yung kagaya mo na ganyan, sabi niya, yung kung tutuusin wala ka nang pakialam sa amin kasi ikaw, kung tutuusin dapat nag-i-enjoy ka na lang dito na paalis ka na, hindi mo na kami dapat alalahanin. Pero ikaw pa yung nagbibigay ng lakas ng loob sa amin, sabi niya. And then, naluha siya. And alam mo yun, yung parang nakakadurog ng puso na siya yung boss ko and yet I was the one to give those words of affirmation, words of consolation, words of wisdom, words of comfort, para lang mais yung burden. And sabi niya, Medi, I don't have a choice other than be strong, sabi niya. Which is true. Kasi, diba, wala naman din silang magagawa kundi maging strong at tanggapin kung ano yung nangyayari. So, ayun lang. Ano pa ba? And then, while I was in the middle of a meeting, may tumawag na naman sa akin. One of the seniors. And then, nung kinausap ko siya, sabi ko, pasensya na nasa meeting kasi ako. And then, sabi niya, okay, sorry, sabi niya, mamaya na lang pag di ka busy, sabi niya. And sabi ko, meron ba akong maitutulong? Tapos sabi niya na, it's nothing, it's just personal, sabi niya. So, I felt na alam kong kailangan niya ng kausap. So,
nag-decline ako dun sa meeting ko. Sabi ko, sorry, hindi ako makaka-attend. May isa pa akong conflicting schedule, sabi ko. So, umokay naman sila yung dapat naka-meeting ko. And, yun, nag-usap kami ulit nung tumawag sa akin. And, hindi siya nakapagsalita kasi the whole time na andun lang siya. Kasi tinawagan niya ako sa video. And nag-video call kami. And, naka-headset siya and nasa office siya. Siyempre, nahihiya siya sigurong magsalita kasi naiilang siya, baka may makarinig sa kanya na umiiyak siya. And tuloy-tuloy lang yung luha niya. As in, para siyang nabubulunan sa salita na gusto niyang mag-confide pero napipigilan siya sa pag-iyak. Talagang dire-diretso yung luha niya. Sabi ko, be strong, sabi ko. Pasensya ka na, wala akong maitutulong, sabi ko. Pero, isipin mo na lang, sabi ko sa kanya, it's not the end of the world. Your world doesn't revolve around this sector. You can always find a new job. You can always start a new life, start a new career. All you can do now is be strong, be resilient, be brave, and we know na darating itong time na to. It's only a matter of hearing it today na eto na yon, eto na yung time na mangyayari. And sabi ko sa kanya, just wipe your tears, stand tall and be strong. Fight for what you believe. Fight for yourself in such a way that you stand up again, build your life again. If you have to find a new job, do it. You are smart, you are beautiful, you are skilled, you are full of talents, and explore. There's a lot more. The world is big enough to embrace us all. Sabi ko sa kanya, don't be fearful, don't be weak. Sabi ko sa kanya, you have to be brave, at least for yourself. Face the reality and be yourself, sabi ko sa kanya. So, yun lang. Actually, hindi siya nakapagsalita at all. Nag-thank you lang siya by typing the words, thank you for being with me, Medi. And the whole time kasi umiiyak lang siya. She was almost sobbing dun sa pag-iyak niya. And yeah, I guess the whole year of my experience working in public sector is a roller coaster. A lot of things has happened, but I'm still thankful to God for everything kasi alam ko na yung mga taong nakilala ko, I've served my purpose. Alam ko may nagawa ako kahit papaano. I always believe that the people you meet along the way are always linked to your future or to their future. May mission ka sa buhay ng ibang tao. Meron kang purpose sa buhay ng ibang tao, kaya mo sila nakikilala. And maybe, ang role ko was to give them words of strength, parang ganon, words of affirmations, being connected with them. Yeah. So, and ano pa ba? Meron akong good news. Last na lang to. Alam ko sobrang haba na ng video na to. Last news ko was may visa extension na kaming 4. So, lahat kami may 3 years visa extension ulit kami. And ang kailangan na lang yan, since natanggap na namin lahat ang visa extension namin, 1 full year work experience para kay husband from an accredited employer. And after that 1 year work experience, pwede na kami mag-file ng residency. And maybe that the process siguro
for my next video na lang kasi medyo mahaba na ang video na to, guys. So, thank you for watching this video and I miss you so much. Ang tagal na nating di nagchichikahan. God bless you all.